Napadaan po ako dun sa inuman nila. Galing po ako dun sa AFP housing sa lupa ko po dun. Yes, sir. Ngayon pagdaan ko po sa kanila, hinarang po niya ako. Sabi niya, bro, ang tagal mo nang hindi nakikihalubilo sa amin. Sabi ko, kasi galing ako dyan, may pinuntan lang naman ako. Shot muna tayo. Tapos binulungan niya ko, ano bro, sasama ka na ba sa amin? Sabi ko, ayaw ko niya bro. Sabi ko ganun. Pero noon pa man, may binabanggit na po siya sa akin na may humahawak sa kanilang major tsaka may mga polis. Pero hindi ko po kilala. Wala po siyang binanggit na mga pangalan. Yun po. Nung ano noon, sabi niya, i-shot mo to. Pag shot ko po, sinapak na po ako dito. Pag sapak niya, napatras ako. Tapos sabi ko, bro, si Randy, awatin nyo. Dire-diretso na po yung suntok niya. Nung humingi ako ng tulong kasi nakakover na po ako ganyan. Bro, awatin nyo. Inagaw po pilit yung bag ko hanggang sa nakuha po niya. Nung nakuha po niya yung bag ko, siya lang kayong tubigil sa pagsuntok po si Randy Santos. Ngayon po, nung pagtapos makuha yun, sabi ko bro, amin na yung bag ko, uuwi na lang ako, kalimutan na natin ito lahat. Wala akong sama ng loob, ibalik mo. Umalis ka na, baka mapatay ka pa rito. Ginanon po ako ni Batang. Si Arnold Batang. Tapos si Randy, kala ko hindi na ako susuntukin. Umalis na ako para humingi ng tulong sa barangay o sa police assistant man lang para makuha ko po yung bag ko. Nagpunta po ako ng police, pero bago po ako umalis doon, hinabol pa ako ng suntok ni Randy. Pag suntok sa akin sa batok, tapos hinipa yung carrier ko, yung motor ko, Yes, sir. nabirit ko po, sumemplang po ako. Okay. Tapos pinagbantaan niya na ako, huwag ka nang babalik, papatayin kita. Yun ay lahat dahil hindi ka pumayag doon sa kanilang Opo. kagustuhan na maging lookout. Opo. Alright. So, paano po siya napatay? Bali po nung pagdating ko po sa barangay hall,